Kumusta po? Ito po ang Carrier Optima Green. At first time po natin itong gagawin, tayo po ay magpa-product review. Tara! Kailangan natin magpahinga din ng maayos para makapag-function tayo ng maayos kinabukasan. At para na rin sa mga may pamilya dyan, ayaw naman natin na yung mga anak natin o tayo mismo ay hindi makapagpahinga ng maayos dahil nga sa sobrang init. Naghahanap tayo ng sulit. Sulit ba? Siyempre yung pinagpapagura nating pera, ayaw nating basta itapon lang natin yan eh. Medyo mababa yung SRP nito. So, possible na baka magustuhan nyo ito. Simulan natin sa pagpapakita syempre muna. Ayan, papakita ko sa inyo, maandar siya ngayon. Ayan siya. Papakita ko muna sa inyo na kasama ako. So, ito si Carrier Optima Green. 1 HP po ito. Ayan. So, kung mapapansin natin, top discharge siya. Nasa taas yung buga ng hangin. Ayan. So, nasa taas yung buga ng hangin at malapad. So, gamitin ko muna yung front cam ko po para makita nyo na maayos. Ayan. Ito yung top discharge niya. So, ibig sabihin, sa taas siya bumubuga ng hangin. Even, yung buga ng hangin niya. Ayan. So, pantay siya. Dito, meron din. Meron din. At malapad siya. Kung dadangkalin natin, 1, 2.5. So, bigay ko na rin sa inyong, shine nyo. Nagiging, na ako slang. Yung dimension, yan, nandito. At saka yung, yan, yung mga ibang details nandyan. Lagay ko yung picture dyan. So, okay, proceed tayo. Matutok. Yan. Actually, ako, personally, mas gusto ko rin yung ganito. Kasi malapad yung buga niya eh. Kumbaga parang naka-mini split type ka na buga. Ayan. So, next. So, naipakita ko sa inyo yung louver. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, lahat siya lumiliko. Andito lang yung pinaka-switch niya o yung pinaka-kamay para may liko nyo kung saan nyo gusto nakatutok. So, next. Ito yung ating thermostat. So, pag binaba ko to, mag-automatic yan. Dahil medyo malamig na itong kwarto. So, naka number 6 siya ngayon. Yan. Subukan natin ibaba. Ayun. So, nag-automatic siya. Naka-fan na lang siya ngayon. Bumubuga. Yan. Naka-fan na lang siya. Hintayin natin siyang bumalik. Maya-maya babalik yan. So, habang inaantay natin siyang bumalik na mag-automatic yung compressor, dito tayo sa next. O nga po pala, dito sa thermostat natin, so warmer, may kita natin na pababa siya rito. So, mas mababa yung number ay mas mainit. So, mas malamig dito sa kabila. Kung gusto nyo mas malamig, dito kayo sa 10 or sa 8. Pero hindi ko sinasuggest na gumamit kayo ng masyadong nakatodo. I suggest na dito sa banda, sa gitna ng 6 or 8 or sa 6 lang. Yan. Sa 7, yan. Para at least nag-automatic yung ating compressor at magpapahinga siya. Kasi pag dito, laging aandar ang ating compressor, masyadong malamig naman siguro, sayang din yung extra electricity natin. So, dito naman, fan speed, ganito lang kasimple. So, madali siyang gamitin. Low, sa kaliwa, at pipindutin nyo lang ito. Yan. Ba't nga ba ako nabubulol? So, pag pinindot nyan, mas malakas ang buga ng hangin. Pinindot nyo to, mas mabagal ang buga ng hangin. So, okay. Andito na tayo ngayon sa timer. So, non-inverter siya, pero meron siyang timer. So, yan. Pag gusto nyo ng continuous lang siya naka-on, dito siya. Yan, dito siya sa on. Diyan nyo lang siya ilalagay. So, naka-off siya, no? Pupunta ka lang sa on, pakaliwa. So, hindi ka naman sa sobra dahil hanggang dyan lang talaga siya. Huwag nyo nang pipilitin. Dahil ang ikot talaga nitong timer ay pakanan. Ayun. So, mayroon siyang arrow. So, nakasulat, time set. So, ibig sabihin, pagka tayo ay maggagamit ng timer, ay dapat pag ganun ang ikot natin. Or pa-clockwise. Ibig sabihin ng clockwise ay yung ikot ng ating orasan. Ayan. So, ngayon, subukan natin siyang i-off. So, yan, naka-off siya ngayon. Nag-off na. Ayan.
So, susubukan natin yung timer. Pero, syempre, if i-fast forward ko lang para makita natin itong kanyang timer at meron siyang energy saving plug. So, yun yung pinakamagandang function nito. Carrier. So, ito yung energy saving plug niya. Dito, pwede tayo magsaksak ng electric fan. So, pag sinaksak natin yung electric fan dyan, at nag-off na siya dahil dito sa ating timer, halimbawa, nag-set tayo ng 2 hours. Tapos, nag-off na siya. Pag nag-off siya, automatic, magbubukas ang ating electric fan. Pero, syempre, dapat yung electric fan natin ay nakaset na sa number 1 or kung anong number nyo siya gustong mag-on pagka natapos na itong ating aircon. So, halimbawa, nag-set tayo ng 2 hours lang, ano? Yung iba kasi pag gumamit ng aircon ay 4 hours lang, gusto nila, medyo mapalamig lang ang kwarto. Tapos, pag nakatulog na sila, dire-diretso na naman yung tulog, syempre, papatayin na nila. So, ang problema doon, syempre, pag papatayin mo na, papatayin mo, i-off mo, tapos bubuksan mo rin yung ventilador. Syempre, medyo malimpungatan ka pa, di ba? So, yung tulog mo, masisira. So, ito, pagkatapos ng timer, automatic na siyang magbubukas yung ventilador. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. Tara, subukan natin. So, okay. Papakita ko sa inyo yung paggamit nito. So, dapat ito yung sinasabi ko. Dapat siya ay yan. So, makikita natin yung araw ng aking ventilador ay naka number 1 na. So, yan yung magiging pag umandar siya at natapos itong ating timer, automatic aandar siya ng naka number 1. So, yan. Pwede na naman natin siya isaksak. Yan. Saksak na natin siya. Yan. So, mapapansin natin, tingnan nyo naka-off yung ating aircon, pero nag-on na ito. So, automatic yan na pag nag-off ang aircon natin, bubukas na ang ating ventilador. Yan. So, meron magtatanong syempre, meron nga bang konsumo yung ventilador natin pagka naka-on na yung ating aircon? Syempre, hindi naman umaandar yung ating ventilador at nakabukas yung ating aircon, meron pa bang dagdag sa konsumo itong ating ventilador? Ang sagot po doon ay wala dahil hindi naman umaandar ang ating ventilador. So, okay. Try po natin itong ating timer. Ayan. So, iikot ko lang siya ng konting-konti para hindi ganong matagal. Ayan. So, maandar na po siya. Maandar na. Pati yung compressor, lumalamig na rin. At mapapansin natin yung ating ventilador ay tumigil na sa pag-ikot. So, yun ang pinakamagandang function nitong aircon na ito. Kaya siya naging mas tipid. So, halimbawa, lumamig na yung kwarto nyo at mga 2 oras lang. So, yung remaining hours nyo, hindi na nakabukas yung aircon nyo. Nagsisirculate na lang yung naiwan na lamig. Siyempre, tulog na rin kayo, hindi na kayo ganong kumikilos. Mas matagal nang iinit yung kwarto nyo. So, siyempre, depende rin yun sa insulation ng kwarto nyo. So, ganda yung insulation ng kwarto nyo para mas matagal siyempre yung pagpasok ng init sa kwarto nyo. So, inaantay na lang natin to. Tapos, tingnan natin kung aandar tong ating ventilador. Okay, siguro, i-time-lapse ko na lang to. O nga po pala sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ulit si Jepo, isa po akong refrigeration and air conditioning mechanic. Yung tatay ko po ay aircon technician din, ref and aircon technician. Kaya nung mga service calls niya at sa shop niya noon ay nandun ako palagi at sinasama niya ako dahil wala namang babantay sa akin sa bahay. So, lagi niya ako kasama, yan ang lagi ko nakikita carrier at lagi ko naririnig sa mga customer at sa tatay ko. So, kitang-kita natin. So, umabot ako ng 40 minutes. Naka-timelapse yan. 40 minutes. Inantay ko. So, yan. Automatic na umandar na yung ating ventilador. So, imagine nyo, no? Tulog kayo. Pero, automatic na bubukas na yung ventilador. Hindi nyo na kailangan tumayo. So, naka-timer na rin. Medyo malamig pa yung hangin dito sa kwarto. Automatic siya. Yung off. Then, nabukas to. So, yun yung use ng ating energy saving plug. So, tipid tips din yan. Sobrang tipid tips para sa akin. Kasi, malamig pa yung kwarto, bubuksan yung ventilador. Usually kasi pag walang energy saving plug, so, syempre,
magbubukas pa kayo ng bigla. Sana po nakatulong itong ating maikling product review. Salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. May iwan po ng like kung nagustuhan niyo po itong video natin. Nabubulol pa rin ako. At pakishare niyo na rin po sa iba na gusto pong bumili ng aircon. Baka sakali po magustuhan niyo ito. Maraming salamat po.